from verse 4 hanggang 9. At yan ay napakalaking mensahe na yun ang nagbigay sa atin ng inspiration upang pag-aralan at magalak sa mga kapahayagan ng talatang yan. So dito sa Revelation chapter 1 verse 10, sabi niya dito, ako ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad isang pakakak. So napakasimpleng talata lang, isang talata lang ating basahin. Revelation chapter 1 verse 10. At ang karugtong niyan ay Zechariah chapter 14 verse 4 hanggang 9. At hindi ko na babasahin. Kaya manatili muna tayong nakatayo at dumulog tayo sa ating Diyos na buhay. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat muli Diyos sa mga kagalakan at pangungusap mo Lord sa aming mga puso, Lord, na patuloy kaming dumalo sa gawain, Lord, at makinig ng mga salita na alam namin, Ama, na kung paanong kami, Lord, ay nangangailangan ng aming mga pagkain, pang physical, Lord, lalo't higit, Lord, ay ganun din, Lord, sa spiritual. Ang bagay na yan, Lord, ay aming ikamamatay, Lord. Kung ang kagutom na yan at kauhawan, Lord, ay wala sa amin, kahit kami, Lord, ay nabubuhay, hindi lamang sa laman, Panginoon, kundi nabubuhay kami, Lord, sa mga panahong ito, sa mga bagay, Lord, na spiritual, na yan, Lord, ang dahilan kung bakit nandito kami, Lord, sa araw na ito. At salamat, Ama, na ito, Lord, ay inordin mo, Lord, pinlano mo, before the foundation of the world, Lord, na masumpungan mo kami na naglilingkod, Lord, ayon sa iyong sakdal na kalooban at ayon sa iyong sakdal na salita. At alam namin, Panginoon, na sa ganang amin ay wala kaming magagawa. At Lord, napakadakila ka, Panginoon, tunay na sinabi mo, na ito'y tinago mo sa mga pantas at matatalino at inihayag mo, Lord, sa mga sanggol na gustong matuto. Sapagkat tunay, Ama, ng katalinuhan ng tao ay kamangmangan, Lord, sa iyo at ang tinatawag nilang dakila ay isang kamangmangan, Panginoon. At Lord, yan ay vice versa, Lord, na kabaliktaran, Lord, ang takbo at isip, Lord, ng mundo sa mga plano mo, Lord, para sa amin. Ngunit, Ama, salamat sapagkat ayon sa iyong pangako, bago pa kami, Lord, na parito, Lord, sa mundong ito, ito ay pinlalo mo na, Panginoon. Hindi ito aksidente, O Lord, or by chance, Panginoon, kundi, Lord, ito ay inordin mo, pilinanong, Panginoon, at tunay na sinabi mo sa iyong banal na kasulatan na all things work together for good to them that love the Lord. Kaya salamat, Ama. So umagang ito sa bawat individual na narito, lalo't higit, Lord, sa iyong lingkod. Dumadalangin kami, Ama, na sumaamin ka sa dakong ito, Panginoon, na maramdaman namin yung pagpapala, presensya, pag-ibig, Lord, at yung biyaya, Lord, sa amin. At pagkasagdalin mo kami, Lord, sa pag-ibig at pananampalataya at biyaya, Ama. At nawa, Lord, sa mga oras nito, naway mapuno, Lord, aming mga puso ng kagalakan, Ama, at mapuno ng biyaya, Panginoon. Alam namin na sa ganang amin, Lord, ay hindi kami, Lord, nakagawa ng anumang kaligtasan sa aming sarili, kundi, Lord, dahil sa iyong dugo, Lord, ay tinubos mo kami, Lord, doon sa Kalbaryo. At alam namin, Panginoon, na mga inordin mo lamang, Lord, ang mag-angkin, Lord, ng mga talatang yan. Ngunit salamat, Ama, sapagkat inihayag mo, Lord, sa amin sa huling panahong ito ang mga talatang yan, Panginoon, mga kapahayagan lang ko. Yan, Ama, kung sino ka at kung sino kami, Lord, sa huling panahong ito. At dalangin din namin, Lord, sa oras nito, gabayan mo ang bawat individual, buksan mo aming mga puso at isipan, at ang iyong lingkod na walang magagawa. Ama, kung wala ka, ay punasan mo yung banal na langis, aking makalupang bibig. At nawa, Lord, ay lumabas lamang, Lord, ang mga salita na nagmumula sa iyo, ayon sa iyong sakdal na salita, at ayon sa iyong sakdal na kalooban, Panginoon, sa sakdal na panahon, Ama. At ganoon din, Lord, ilagay mo ako sa iyong likuran. At ikaw magsalita, Lord, sa aming kalagitnaan. At gamitin mo, Lord, Ama, ang iyong lingkod para sa iyong kaluwalhatian, Ama. At ikaw, Lord, ang maluwalhati, mahayag, Lord, at mapurihan sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At dalangin namin anumang hadlang ng kaaway, Lord, ay gapusin ninyo. At ikaw, Lord, ang maglinis na aming mga puso, Lord, na magalak kami, Panginoon, sa pagkinig ng iyong mga salita. At limutin, nawa namin, Panginoon, pansamantala ang mga buhay na kasalukuyan. At humingin kami, Lord, doon sa iyong mga pangako, sa mga bagay, Lord, na hindi pa marok, hindi pa naisip ng tao, Lord, ang mga bagay na dakila, Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit kami narito, Lord, sa umagang ito. Dahil kami, Lord, ay mapalad, Ama, sapagkat inordin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na darating. Salamat, O Diyos, sa iyo namin tinagpubilin ang lahat ng bagay at yan namin dalangin at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. God bless sa inyong lahat. Pwede na tayong umupo.
Sabi ko nga nung nakarang linggo ay mapalad yung mga dumalo noon. Pero ganun pa man, bawat gathering ay mapalad ang mga dumadalo. So, ang message ko ngayon ay yung tinatawag na Lord's Day. Lord's Day. Pastor Boy, bakit nandyan na naman yung Sikaraya? 7 seal na naman ang Lord's Day. So, parang wala lang. Sa iba ay parang wala lang. Sa iba naman ay grabe. At hindi ko nga maging ako, diba? Ay mayroon akong mga expectation at mayroon akong mga nakikita. Pero ganun pa man ay lahat ng bagay ay pinlinano ng Diyos, niloob ng Diyos. At tayo'y naparito na kung saan ay para gampanan lang yung tinatawag na pinapagawa sa atin ng Diyos. Diba? At ganun pa man ay noong nakaraan ay tinanong ko kayo ng message nung nag-preach ako at God bless. Sapagkat hindi ko alam kung natandaan nyo o hindi. So, gusto ko rin magtanong ngayon, ano ba yung message nung nakarang linggo? Yung pre-planned by God or ordained, pre-planned or pre-prepared by God. Ay yung talata natin, all things work together for good to them that love the Lord, or the footprints of the righteous man is ordered by the Lord. So ang talata natin ginamit ay yung, ano yun? Awit 37. Basahin nyo yung tinatawag na awit 37. Yun ang dalawang manifestation ng tinatawag na dalawang generation. Wicked generation and the generation of the righteous. But actually ay marami na akong nasira ng bahagi ng tinatawag na mensahe at ginagamit din yung tinatawag na generation of the righteous na kahit gumawa ng masama, ganun pa man ay maliligtas. Diba? So, lahat ng bagay ay kung hindi kukulangan ng dyablo ay susobrahan. Lahat ng pinipreach ay sinasakyan. Kung hindi niya kukulangan ay susobrahan. Diba? So, doon tayo sa tinatawag na tumitingin sa tinatawag na pag-ordin o pagplano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang message ay hindi pwedeng ipilit. Ang message ay hindi pwedeng i-debate para sabihin lang na ito ay katotohanan. Ang message ay sa ating panahon ay ginamit natin yung quote o nakaraan ay yung tinatawag na chosen place of worship. At yun ang tinatawag na isa pang message ng propeta na binasa ko yung quote, yung tinatawag na spiritual food in due season. At saan matatagpuan ang spiritual food in due season? Saan? Ang spiritual food in due season ay nasa secret place. Pag sinabing secret place, hindi alam ng iba. Ngunit ang bride ay nagre-rejoice at hindi nagugutom sa mga panahon ng tagtuyot. Dahil dinila sila ng Diyos doon sa lugar na tinatawag na secret place. At mayroon silang tinatawag na spiritual food in due season. At ang spiritual food in due season sa ating panahon ngayon ay ano? The message of the seven seal. The message of the seven seal naman, Pastor Boy. Tapos, Revelation chapter 1. Actually, di ba? Sabi nga, yung message ng it is the rising of the sun. Ang tinatawag na message ng tinatawag na that day on Calvary. Bakit hindi natin binimessage nung panahon ang tinatawag na mahal na araw? Parang out of season. Pero para sa atin ito ay hindi out of season. Dahil araw-araw ay lagi tayong tumitingin sa lahat ng aspito ng ating buhay. Saan? That day on Calvary. At lagi din tayong tumitingin doon sa tinatawag na isang araw kung saan pagkatapos ng 7 araw, yung ika-8 araw, which is the first day din, it is the rising of the sun. After death, ay mayroong tinatawag na resurrection. Diba? That day on Calvary, mayroong death. At doon tayo tumitingin. Yan ay preach natin yung tinatawag na kaligtasan ng tao, hindi sa pamagitan ng ating tinatawag na mga gawa. Kaya sinakyan na naman ng dyablo, ay hindi ko na kailangan gumawa. Okay lang. Dahil tinubos na ako ng Diyos sa Kalbaryo. Diba? Pero hindi ganun. Kasi ang tinatawag na gawa, sabi nga ng iba, anuhin natin yung tinatawag na napakalalim na revelation, mga thunders.
Ay, yung conversion, mabibigay sa'yo ng rapturing faith eh. Oh. Kung wala naman sa buhay. So, ang pinagmamalaki yung gawa nilang buhay, hindi makaligtas sa atin yung mga ginawa nating buhay. Bakit? Dahil yung mga buhay natin na gawa, under lang ng justification, sanctification. Pwede bang ipagmamalaki ang sanctification? Maging banal ka man, mahaba man ang buhok, o nananamit ka man ng tama, nagsasalita ka ng tama, o namumuhay ka ng tama, kung yung desire ng tinatawag na kasalanan na hindi panali sa iyo, hindi yun makakaligtas sa iyo. Ngunit kung dumating ang tinatawag na baptism of the Holy Ghost and fire, baging yung tinatawag na desire na magkasala, ay maalis. Kaya, point of no return. Pero kung hanggang sanctification ka lang, pag makita mo yung ibang church na gumagawa ng ganito, gagaya ka rin. Then sanctification lang, sanctification lang ang inabot mo. Ay, doon nga sa church, ganun din eh. Eh, di ako din. Hindi sila dumating sa tinatawag na point of no return. Dahil gumaya lang, dahil na-influence ng tinatawag na ibang church. Diba? So, ano ba talaga ang kaligtasan, Pastor Boy? That day on Calvary. Ano yung that day on Calvary? Yung panahon na yun, diyon tinubos ang ating kasalanan, na hindi tayo maliligtas kung wala yun. At yung manifestation ng tinatawag na life na lumabas doon ay bumalik sa atin. Hindi na tayo maghihirap para gawin kung ano yung tama. Diba? Dahil kusa na lalabas sa atin. Kung tayo ay tinatawag na anak ng Diyos, ito yung panahon ay mamanifest natin kung ano yung tinatawag na karakter at katangian o nature ng ating Ama. Hindi ito pinipilit na i-produce ng kambing ang nature ng tupa. Hindi rin pwedeng ipilit na i-produce ng baboy ang nature ng tinatawag na tupa. Hindi pwedeng pilitin. Pero once na ikaw ay anak ng iyong Ama, imamanifest mo yung tinatawag na katangian ng iyong Ama. Okay, hallelujah. Anong pinakamatunog na issue ngayon sa tinatawag na mga tao? Ano? Eleksyon. Grabe. Updated. Hindi kayo updated. But actually, niloloko lang tayo ng tinatawag na panahon ngayon. Yung mga tao sa mundo walang alam. Di ba? Pero sino nagsabi dito na ang Russia ay tinatawag na Christian? Oh, Brother Arnel. That's true, Brother Arnel. Dahil si Putin ng Russia na masama sa paningin ng buong mundo, siya ang pinakapaunahing against doon sa tinatawag na Antichrist. Diba? Pero sa paningin ng tao, masama. Diba? Kaya sa panahon natin ngayon, ayon nga sa tinatawag na isang psychology, yung mga tao kasi ngayon, madaling tinatawag na dahil sa dami ng tinatawag na nakikita, depende yan kung anong natutukan nila. At doon ang maka-brainwash sa kanila na kahit anong gawin mo, hindi mo mamaalis doon. Bakit? Na-brainwash na sila doon eh. Diba? Kaya naging issue. But, praise the Lord. Diba? Sa kabila ng mga issue, ay kung kayo ay bride, ay settled kayo. Diba? Hindi ba naman naglulukuhan yung tinatawag na member na tinatawag na isang society, secret society. Ang pinili din nilang presidente ay against din sa kanilang society. Yung isang group na rank number 15, ang pinili din nilang tinatawag na presidente na in-endorse nila ay against din sa kanilang tinatawag na society. Hindi ba naglulukuhan? Kasi yung mga membro, wala namang alam. Diba? So, nakadepende tayo kung ano yung message. Kaya pagdating sa social media, updated yung mga tao. Diba? Lahat, updated yung mga tao. Nakadepende lang kung ano yung nakabrainwash sa kanila. Ang iba ay nakabatay sa tinatawag na personal experience na naranasan sa mga panahon na yon, yung pakinabang, yung negative at positive sa bawat individual. Yung iba man naman ay nakabatay sa tinatawag na kabuuan, ang tinatawag na kapakanan. The same din sa church. Di ba? Kaya ayaw ko kay ganito dahil nakabatay siya sa tinatawag na personal experience about negative and positive, about pabor at hindi pabor sa kanya. Doon siya nakabatay. Kaya may mga type and shadow, but praise be to God. Pagdating sa tinatawag na mga pangulo, hindi pwedeng i-preach ng pastor kung sino ang iboboto ninyo. Pero alam ko, maging si Brother Branham ay may mga presidente siyang pinupuri. At tumingin ako sa Bible. Diba? Tumingin ako sa message.
ang spirit ng tinatawag na trono, ng tinatawag na Antichrist, ay mayroon talagang tinatawag na spirit. Pero pagdating sa mga pangulo, tumingin ako, mayroong Pero sa panahon ni Joseph. Tama ba? Mayroong Dario sa panahon ni Daniel. Mayroong tinatawag na Arnold Bode sa panahon ng Switzerland. Mayroong mga Lincoln sa panahon ng tinatawag na Amerika na pinupuri ng propeta. Dahil may part silang ginampanan para sa kapakanan ng mga righteous. Why? All things work together for good to them that love the Lord. Diba? May part silang ginampanan. Kaya si Pilato, tinanong si Christ, gusto mo bang mapalaya? Sino ka baga? Ako, may kakayahan akong palayain ka. Ang sagot ni Christ, yung authority mo, yung kapangyarihan mo, ay niloob ng Diyos na mahawakan mo yan. Bakit mo pinagmamalaki? Diba? Kaya lahat ng authority dito ay hindi aksidente o by chance. Yan ay pinirmit din ng Diyos na mangyari. Okay. So, anong updated? Okay. Anong update nyo? Wala magtaas ng kamay? May mga update kayo? Wala. Oh. Pero, i-deny man natin o hindi, grabe. Mag-post ka ng preaching. Tingnan mo yung view. Wala. Mag-post ka ng TikTok. Million views. Sino ang mga TikTok followers dito? Mag-post ka ng preaching. Wala. Walang pakialam. Pag TikTok, ay, grabe, million views. Diba? Pinost mo ba yung preaching sa GC? Oh, tiningnan ko eh. Walang nakinig. Mag-post ka ng chismis sa GC. Grabe, daming comments. Kaya, dito no, ang panahon natin ay Lord's Day o Man's Day. Ang panahon natin ay Laodicea o It Day. Sumagot kayo. I don't believe. Ano yung panahon ng Laodicea? Ang Laodicea ay malahininga. Pwedeng simba, pwedeng hindi. Diba? Pwedeng maglingkod, pwedeng hindi. Tapos nasa 8D tayo. Noong nakarang linggo, nag-preach ako. Hindi ako nag-preaching, Brother Arnil. Nag-preach ako. At basahin nyo lang yung tinatawag na mga talata. Diba? Bakit ganon? Diba? Ang Laodicea ay masipag ngayon, bukas hindi. Ang Laodicea ay hubad. Ano ba yung hubad, Pastor Boy? Spiritually at literally. Diba? Okay, kaya natanong ko nung nakaraan. Tanong ko nung nakaraan eh. Oh, ano yung tanong mo, Pastor Boy? Ano yung tanong ko nung nakaraan? Diba? Okay, ngayon magtatanong ako, baka nakalimutan nyo. Sino magaling magturo sa inyong mga anak? At sino hindi magaling? Sino? Sino magaling magturo sa inyong mga anak at hindi magaling magturo sa kanyang mga anak? Sino? Hindi ko alam. Pero itong sabihin ko sa inyo, kung hindi kayo magaling magturo sa inyong mga anak, galingan nyo na. Pero kung magaling kayo magturo sa inyong mga anak, at hindi sila namumuhay ng tinatawag na buhay bilang isang Kristiyano, nagsisinungaling kayo. Kung magaling ka, bakit hindi mo itinuro yung pagiging Kristiyano sa iyong anak ay magaling ka pala? O, di ba? Isa lang ang ibig sabihin, hindi mo tinuruan. Di ba? O, ito, sa pangtanong. Sino bang nagpipray sa kanilang mga anak? Sino? O, marami. Anong prayer nyo sa inyong mga anak? Alam ko na. Sana maging successful ang anak ko, sana maging ganito, sana maging ganyan. Hindi nyo man lang i-pray, ipanalangin at turuan ng anak, sana maging Kristiyano na yung buhay ng anak ko. O, tanungin nyo sarili nyo, sino nanalangin ng kanilang anak ay mamuhay bilang isang tunay na Kristiyano? Sino?
So, ito yung tinatawag na message na kung saan dumating na tayo sa tinatawag na perfection ng evolution. Perfection ng creation. Kung nasa dulo na tayo ng perfection ng creation, imamanifest mo na yung tinatawag na pinaka-highest level ng iyong tinatawag na transformation. Transformation tapos evolution. Ano bang evolution, Pastor Boy? Yung Charles Darwin. Theory ng evolution. Okay, tatanungin ko kayo. Sino naniniwala sa aswang? Sino? Sinong takot sa aswang? Baguhin kong tanong. Sino? Sinong takot sa masamang espiritu? Sino? Takot ba kayo sa aswang at sa masamang espiritu? Sa Diyos hindi kayo takot? Parang bihira, no? So, maraming teaching. Pero parang nawawala na yung preaching. Marami. Di ba? Pero bakit wala na yung preaching? Sabi ko nga, hindi tayo yung modern end time. Tayo yung old-timer end time. Pero yung thinking ng mga old-timer pastor ay hindi tayo doon. Bakit? Hindi naman nagbago yung mensahe ng propeta, namatay lang siya. Right. Oh, anong laganap sa panahon na to? Anong laganap sa panahon na to? Di ba scam? Sinong pinaka-scammer ang nakilala niyong pinakamatindi? Sino? Sino? Alam nyo, sa mga scammer, sabi, natubsan ako, bisay parinti na. Oh. Pero sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-number 1 na scammer, si Satanas. At pati kayo na kung hindi kayo nakikinig sa salita ng Diyos at hindi nyo naunawaan ang salita ng Diyos, magiging scammer kayo. Kaya ang pinakamatinding scammer, yung sarili niyang pamilya, kaya niyang scamin. Sino yung Pastor Boy? Ay, sige na, mamuhay na kayo, i-claim ko na lang kayo. Scam yun. Diba? Mamuhay lang kayo ng gusto nyo, i-claim ko na lang kayo. Scam yun, Brother Ranel, hindi. Scam yun. Kaya mong scamin sarili mong pamilya. Hindi ka ba natatakot na pag dumating ang rapture, may iwan o hindi? Hindi ka ba natatakot? Hindi naman ako takot. But, kinakailangan kong i-share, ipanalangin, bigay ko yung the best ko, lakas ko, authority ko sa pagiging Kristiyano. So, pag tinatawag na perfection ng evolution, ano ba evolution, Pastor Boy? Kay Charles Darwin, malayo naman yung evolution niya. Kasi yung evolution na pinaniwalaan natin ay yung transformation. Yung hayop-hayop talaga. Yung tao-tao talaga. Okay. Galing tayo sa tinatawag na galing tayo sa tinatawag na bakit Lord's Day? Bakit napunta dyan, Pastor Boy? Kasi gusto kong madaliin, walang oras. Introduction lang ito ng message nung nakaraan. Kaya yung Lord's Day, sa sunod na linggo ko na ipipreach gaya nga kay Brad Arnel. Kasi nabitin nung nakaraang linggo yung pre-plan, yung talata ng mga binasa. Nabitin Nabitin talaga. Galing tayo sa tinatawag na pinakamababang uri ng buhay. Ano sa tingin nyo? Sa message, anong sinabi ng propeta? Di ba? Nilikha niya tubig. Tapos una dyan nilikha, pinakamababang uri. Hindi ko alam kung may buhay, jellyfish. And then, frog. Ang frog ba ay mayroong evolution o transformation? Ay mayroon daw Saan galing? Dati, tadpole siya di ba? Kung sa urong, kung sa mga pa. Dati, yapaka, urong, kung sa mga Bisaya pa. Pero nag-transform siya. Yung buntot na putol, yung tinatawag na paa ay lumabas, hanggang naging palaka. But actually, kahit nag-transform pa siya, dumating siya sa perfection ng kanyang evolution, lowest form of life pa rin siya. Kaya, Christ is the mystery of God revealed. Nakita ko yung perfection ng evolution sa Christ is the mystery of God revealed. At ang quotation ay ginagamit sa church ages. New birth is Christ is the revelation. God has revealed to you this great mystery and that's the new birth at in-apply sa church ages. Bira na, Gep.
Perfection ng evolution. Bakit napunta sa evolution? May evolution sa panahon ni Luther, may evolution sa panahon ni Wesley, hanggang sa dumating yung perfection sa panahon natin. Ang evolution. O di ba? Kaya, yung tinatawag na kung ano ka, yung dulo ay mamanifest mo na kung nature ka na, hindi panahon na to para i-manifest. May out of season ba sa tinatawag na winter at tinatawag na summer? Pwede ba yung tinatawag na winter at summer ay pagbalik na rin yung tinatawag na taglagas at pag-usbong ng dahon? Pwede bang balik na rin yun? Yung pangyayari ng kalikasan ay insakto din sa tinatawag na pangyayari ng tinatawag na panahon. Walang out of order. Di ba? Kaya kung dito na tayo sa dulo ng mensahe na to, nasa perfection din tayo ng manifestation. O di ba? Dati akala ko busy lang yung buhok eh. Pero hindi. Kasi pag pinutol mo yung buhok, yung vow mo as a bride doon kay Christ, hindi sa pastor, pinutol mo na yung connection mo sa Word of God. Akala ko, simple lang. Hindi pala. Pag magsuot ka naman ng short, kahit hindi ka nangangalon niya, malinis ka sa paningin ng tao, hindi na default yung katawan mo, but in the sight of God, prostitute ka pa rin. Anong difference? Sa sawa mo, okay. Pero sa Diyos, hindi okay. O, di ba? Kaya, pagdating sa panahon na to, dapat nating ma-recognize kung bakit tayo nandito. Alam mo, si Darwin, hindi naniwala na may Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang mangmang ay nagsasabing walang Diyos. Mangmang, ang tatalino, di ba? Mga scientist, ang tatalino, pero hindi naniniwala na may Diyos. So, hindi batayan yung talino natin ng pagiging mangmang. O, di ba? Kaya, actually, naniniwala naman ako sa tinatawag na paniwala ni Darwin. Ng tao ay galing sa hayop. Pero hindi ako. Dahil ang serpente ay hayop naman talaga. Na hinybrid sa tao. So, anong kalalabasan? Super being. Matalino naman talaga yung serpente eh. O di ba? Matalino. Pagdating sa knowledge, matindi talaga yung serpente. Magaling siya magpaliwanag. Itong meaning noon, itong ibig sabihin noon, ito yun, ito yung karnal, laging karnal. Kaya pag sinabi ng Biblia, kung nagkasala ang iyong mata, dukutin mo, dudukutin niya rin. O di ba? Pag sinabing pagkasala yung kamay, putulin niya rin. Pag sinabing soldate, ay analit ka din. Soldate din. Kasi literal. Ang mensahe din ang magpapaliwanag kung ano yung kanyang sinabi. Right, man. Okay. Wala hindi tayo nakaalis dyan eh. Kaya minsan may kwento. Ito yung manifestation eh, kung ano tayo eh. Sabi ng anak, nay, sino ba talaga ang aking tatay? Anong sagot ng nanay? Tawa si Jed. Kasi marami na hindi nila alam kung sino ang Diyos o may Diyos. Hindi talaga alam. At totoo na kapag tataka, yun pala hybrid eh. Ay, hindi naman sinabi ni iba siguro kay Cain, anak, yung tatay mo, si Satanas. Ay, sabi naman ni Cain, prutas ang kinain ng nanay ko. Kaya ang ama ko siguro prutas. Oh, nakandog siya na. Pero si Abel hindi. Alam niyang dugo ang dahilan. Diba? Tawa si Jed. Hindi niya alam eh. Kaya ngayon, alam mo yung hayop, pwede mo daw turuan, G, daw. Hanggang doon lang, di ba? Yung tao, pwede mo turuan? Yes! Matindi! Hindi. Ito ay tinitingnan lang natin kung ano yung manifestation sa panahon natin ngayon. Yung paka at mula para maghahawig lang yan eh. Eh yung mula, hindi mo talaga alam kung asno o kabayo eh. Kasi minsan asno, kung minsan astang kabayo. Yun din ang kalagayan ng Laodicea. Pagdating sa church, bride. Paglabas, nisitan. Oo. Kaya hindi mo rin alam kung anong kalagayan eh. Ano yung Laodicea, Pastor Boy? Marami.
Hindi mo alam eh. Hindi mo talaga alam kung believer o hindi believer kasi pwedeng magsimba, pwedeng sumuporta, pwedeng ayaw kung gusto. Wala bang kauhawan? Oh. Kaya sabihin natin 8 day, pero kung ang condition natin, ang 8 day condition ng individual. Hindi ito condition ng church, gagaya ng mga scam. Napangakuan ka lang, nasa, bisip, buri ka lang kung sa body ka, pangakuan ka lang eh. Scam yun. Dito walang iskaman dito. Isipin nyo, huwag nyong iskamin yung sarili nyong pamilya dahil pag in-scam nyo ang sarili nyong pamilya, isa kayo sa pinakamatinding scammer. Between life and death ang pinag-uusapan. Scammer. Kaya manalangin kayo sa inyong mga anak. Ano ba ang pinakamatinding panalangin nyo? Yung pansamantala o yung pang-eternal? Ano bang pinakamatinding tinuturo nyo sa inyong mga anak na in-implement ninyo at gusto nyo makita sa tanang buhay nila? Yung pang-eternal o yung pang-samantala? Okay, babasa muna tayo ng isang quotation. Patmos Vision. The Bible, the Revelation was wrote from AD 95 to 96. 2 years. Yung aklat ng Revelation, sinulat pala ni John yan, AD 95 to AD 96. Nasa, tingnan mo parang 1 year lang eh. Pero 2 years daw, it was the Lord's Day. At yung sinulat ni John, yun ang Lord's Day. Yung panahon na sinulat ni John, yung Revelation yun ang Lord's Day. The Lord's Day is exactly what it said and watch what it was. John was carried in the Spirit over in the Lord's Day. Parang transformation o parang transform o parang transmit siya o parang dinala siya sa panahon ng tinatawag na Lord's Day. Si John. Nasa Espiritu. Kaya sabi nga na iba, the Spirit on the Lord's Day. Sabi ko, hindi Spirit on the Lord's Day. Spirit ni John, Spirit ni Brad. Hindi. Yung Lord's Day, yung actual na Lord's Day, hindi na tayo sa Spirit. Nandito tayo, personal na nandito tayo sa Lord's Day. Ano ba yung Lord's Day? Okay. But the day of the Lord will come, when these kingdoms will become the kingdoms of our Lord and of His Christ. Then there'll be a great millennium. Yun palang Lord's Day. Kung dumating yung kaharian ay maging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Pagkatapos niyan ay yung millennium, the Lord's Day, the day of His coming. Kaya yung Lord's Day is the day of His coming. Yun palang Lord's Day. His coming, His judgment, that shall be the Lord's Day. Kaya sabay pala yun yung coming at judgment. Yun palang Lord's Day. Ang Lord's Day ay tinatawag na panahon ng coming at judgment. Kaya sa Patmos Vision, okay, this day is the day of man. That's the reason they slam you around and do what they want to with you. But there will be a time they call you now holy ruler and fanatic. But there will be a time, come see, that they won't do that. Hindi na nila gagawin yan. They'll scream and wail and fall at your feet. Grabe yun. Sila'y sisigaw, sila'y manangis, diba? At sila'y malulugmok sa iyong mga paa. The Bible said, Malakay 4, You'll even walk, Malakay 3 yan, walk out in the ashes after they burn up. Leave them, neither root nor branch. That's exactly what the Bible says. The righteous shall walk upon the ashes of the wicked. That exactly. There will not be leaf, root, or branch, nothing to come back to. And they'll be done. Now, this is man's day, man's doing, man's work, man's charge, man's idea. But the Lord's Day is the Lord's Day, but the day of the Lord is coming. Or Lord's Day or the day of the Lord is coming. Kaya dito, ang tanong, nasa man's idea pa kayo, man's work? Man's idea, man's work? Ay, wala pa kayo sa Lord's Day. Wala pa kayo sa Lord's Day. Wala pa kayo sa panahon na yun. Diba? Ano ba yung mga gawa? Kaya nakalimutan ko na yung tinatawag na kwento about palaka. Ano ba mayroon sa palaka, Brother Ranel? Dalawa na yung Dalawa kayo yung isang ganito ko. Oo. Mahagi ng gusto niya at lagi na yan. Hindi umusad. Laging nakatingin sa likod. Kaya sa message, we never go back, but we go forward. Hindi umusad yung palaka. Walang pag-usad yan. Gusto nyo ba yung in time na walang pag-usad?
Oh, laging nakatingin sa likod. Ano pang isang mayroon sa palaka? Grabe, pwede siyang mabuhay sa dalawang temperature. Sa iba't ibang temperature, pwedeng mabuhay ang palaka. Tama ba yon? Yes! Ang palaka, pwede siyang mabuhay sa mainit at malamig. Anong gusto niya? Pwede siya sa lukewarm? Pwede siguro. Mainit man o malamig, pwede siyang mabuhay. Diba? Pero pagdating sa tinatawag na sobrang init, patayan, maniwala ka sa akin. Sa sobrang init, pero pagka mainit lang, pastor, kaya. Kaya niya, pero pag sobrang init, patay ang palaka. O, di ba? Nakalublob siya sa tubig at isalang mo yung tubig sa mainit, hindi yan alis. Kasi akala niya, kaya niya eh. Kaya niya. The same din sa message. Eh, gaano init ang message? Nasasakitan yan, hindi yan naalis. O. Di ba? Hindi rin yan. Kasi akala niya, kaya niya lang. Pero at the same time, palaka pa rin talaga siya. Hanggang anong mangyari? Mamamatay na lang siya. O, di ba? Okay. Tingnan natin yung tinatawag na Patmos vision. Transfer niya, he was transferred from the ACL now in the spirit over into the Lord's Day. Yun palang nangyari. Nilipat siya doon sa Lord's Day mula sa isla ng Patmos. And as soon as he got over in the Lord's Day, he heard a trumpet. Yun ang gusto kong dinan. Yung trumpet. Narinig niya yung trumpet. Okay. Ano daw ito? Somebody approaching, a great ones approaching, trumpet, sound, somebody coming. He look, hallelujah, trumpet! Nung sa Lord's Day, akala ko, magmimillennium na. Kaya, may kinalaman kaya yan sa seventh seal? At the end of the seventh seal, everything's ended. Kasi asiring na ng millennium. Tapos dito, nung Lord's Day, manarinig siyang trumpet. Yung trumpet na yan, mayroong isang tinatawag na announcement na mayroong isang tinatawag na darating. At nung nakita niya, yung dumating, nagsasabi, I am Alpha and Omega. Yung may trumpet ha, the first and the last. Not announcement of the second party or the third party, but the only party. I'm both Alpha and Omega before I show you anything. I want to let you know who am I, who I am. Kaya pala sabi ko, sinabi sa tinatawag na opening ng tinatawag na seventh seal, sinama yung Godhead. Walang nakarecognize ng Christ ng tinatawag na panahon natin ngayon. Yung Christ ng yesterday nakita nila. Kaso lang, hinaluan ng tinatawag na man's day, man's idea. Okay. Kaya dito sa tinatawag na baba, yung greatest of all revelation is the deity, the supreme deity of our Lord Jesus Christ. You can't get to first base until you believe that. Walk out. Kaya yung tinatawag na first base, kung maniwala kayong tinatawag na greatest revelation, the deity of Lord Jesus Christ, hindi ka pwedeng makatungo sa tinatawag na first base. That's what Peter said. Repent then and then see the deity, baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and then you're ready to go in the Spirit. The first thing you have to know is the deity of Christ. Yun pala ang Lord's Day. Yung ma-recognize mo yung Christ, siya ang Alpha at Omega, siya yung A to Z. Walang iba kundi siya. Siya yung pasimula, siya yung katapusan, siya yung nakaraan, siya yung kasulukuyan, siya yung parating, siya yung makapangyarihan. Ano yun? Isipin nyo, sabi ni Brother Branham, yun lang ang sinasabi ng trumpet. So yung tinatawag na trumpet pala, isa yung pinapakilala. Kaya sa lahat ng revelation na pinipreach nung mabuksan, ano pinakamatindi? Godhead. Godhead. Ano kaya kung ikukunin ko doon sa Sunset Mountain, yung Godhead ng Sunset Mountain? Pwede ba, Pastor Boy? Grabe. Ego, bakit ganun? Kaya, okay, tingnan natin. Kasi, iba yung panahon natin eh. Dating sa Godhead, kasama yung predestination. Tama ba? Ang predestination ay part ng Godhead. Pati predestination, Pastor Boy, kinunik mo sa Godhead. Yes!
Right, man. Pati serpent seed, kinunik mo sa seven seal. Yes! Kinunik kasi marirecognize mo yung hindi part ng Godhead at yung part ng Godhead. Marirecognize mo rin ang serpent seed sa ating panahon. Grabe. Kaya sa panahon natin talaga ngayon, matindi. Diba? Matindi. Matinding mga pangako. Parang inuto na naman, ay wag nating alamin yan. Tayo'y nasa ano na, hawak natin. Tayo yung ganito, tayo yung ganito. Puro na lang angkin eh. Isipin nyo, huwag kayong umangkin na hindi nyo masigurado nga na kayo nga. Anong katibayan mo na ikaw nga? Okay. Patmos vision yan lahat. Kaya dito sa quote na to, Laodicean Church Age, yung Lord's Day ay at the end of the age. At the end of the age daw yung tinatawag na Lord's Day. At the end of the age. It is the end of the church ages. It is the end of the vials. It is the end of ushering of the millennium. Bakit pareho? Okay. Kaya pag binasa din, the world is going to be born. Yun ang Lord's Day. Kapag ang mundo ay susunogin na. You remember how we took him with a white wig on, you know, on his breast and girded about the paps. You remember that? Yung tinatawag na girdle na kay Christ. Yun pala ang Lord's Day. Yun ang kanyang kalagayan. Ano mayroon siya? Sevenfold glory of his person. Mayroon siyang white wig. Mayroon siyang tinatawag na girdle. Kaya sabi niya dito, and we prove by the Bible, it wasn't Sabbath day, neither a Sunday. It was the Lord's Day. Hindi daw yun Sabbath day, hindi rin Sunday. Yun ang Lord's Day. Kayo yung tinatawag na 8th day na sinasabi ni Brother Arnel, tama yan. Pero hindi talaga yan tumutukoy anong araw ngayon. Linggo, ito bang Lord's Day? Ay, pag Sabado ba, hindi ba Lord's Day? Pag Lunes ba, hindi ba Lord's Day? Lord's Day lahat yan dahil yung panahon natin ay nasakop ng Lord's Day. Kala kasi ng iba, linggo lang eh. Kala ng iba, Sabado yan, pinaglalaban eh. Hindi ganun. Oo. Sabado na lang kayo magpalda o di kaya linggo na lang kayo magpalda. Pagdating ng Lunes, magpaputol na kayong buhok. Parang prostitute na kayo. Wala, tapos na. Kasi yun ang tinatawag ng Lord's Day nyo eh. Yun ang 8th day nyo eh. Okay. Ito. Diba? Pag manifestation ang pag-uusapan, meron sample si Brother Branham eh. Pag dumilim na, may nakikita kayo, wala. Meron bang hamog dyan? Wala. Mayroon? Mayroon? May nakikita kayo? Wala. Wala naman eh. Dilim. Pero pag umaga, magtataka kayo. Anong nakikita nyo sa sampayan yung alambre sa labas? Dew drops. No, hamog. Bakit mayroong ganon? Diba? Eh, wala ka naman nakita eh. Pag sinag ng araw, anong mayroong nakikita nyo sa hamog? Mayroong kislap sa hamog. Bakit mayroon siyang kislap? Mayroon siyang joy. Ano mayroon? Alam niya siya galing from somewhere at babalik siya doon. Okay. Mayroong revelation na nangyari sa kanya. Ano yung sun? It is the rising of the sun. Hindi, yung evening light. Nung dumating ang liwanag, may lungkot. Bakit nababakbakan ako ni Pastor? Hindi joy eh. Oh. Dahil alam niya, galing siya kung saan. We came from God and we will go back to God. Part ba ng Godhead? Yes! Pero kung hindi niya alam kung sino yung tatay niya, sagutin na nanay, hindi ko alam anak, nakatalikod kasi ako. Parang joke lang yon, di ba? Pero marami talaga. Hindi nila alam bakit mayroong, sabi ka ng bato eh, kasi pusong bato, ay masakit. Oh. Agwantahan ko lang. Hindi, dito sa tinatawag na church, pag makita mo yung liwanag sa ating panahon, walang agwantahan. Diba? Ito ay isang kislap na makikita sa iyo. Kislap ng buhay, kislap ng kapayapaan, kislap ng tinatawag na lahat. Okay. Nang oras na ba? Minabadali ko kasi. Back to election. Sinong presidente ang pinaglalaban nyo? Bongbong.
Yung unang tanong kanina, sino bang natatakot sa aswang? Buti pa yung aswang, natatakot kayo eh. Pero sa Diyos, hindi natatakot. Ito naman, sino? May Bungbong, may Lini, may Pacquiao. Buti pa yung tinatawag na kandidato nyo, pinaglalaban nyo. Message, hindi nyo pinaglalaban. Ay, pinaglalaban ko pa sa Facebook, nakipagbakbakan. Hindi ganon. Right, man. Paano ko pinaglalaban yung tinatawag na mensahe? Paano? Simple lang, kumanta lang kayo. Sino ang makapaghihiwalay sa atin? Ay, nabago yung kanta. Hindi na wordly song. Noong nakarang linggo, wordly song. Pero kinakanta ko yun bilang isang tinatawag na aral din. Di ba? Oh. Kung may kahirapan, ayaw ko na maglingkod. Sino bang makapaghiwalay? Yun ang pinaglalaban mo, yung message. Kahit sa buong mundo, lumakad ka mag-isa, yung liwanag ay nandyan. Kala mo may pakialam yung tinatawag na geodrops pag suminag ang araw kung sino sa tabi niya. May mga dirt dyan, may mga bato. Wala siyang pakikislap siya, nagre-rejoice siya sa kanyang narinig dahil alam niya, galing siya doon. Yung preach na yun ay siya. O, diba? Buti pa si Linay at si BBM pinaglalaban. Yung message, hindi. O, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Sino nakasaulado? Talata. Paghihirap. Ano pa? Ha? Pag-uusig. Usig. Oo. Tabak ng kasamaan. Ano pa? Ang tawag yan, 7 palaso ng dyablo. Diba? 7. Tabak. Ang kahubaran. O ang panganib, o ang tabak ng kasamaan. Marami. Anong talata yan? Romans? Romans 6. Alam niyo pala eh. Alam ni Brother Bing. Yun mo pinaglalaban ang tinatawag na salita ng Diyos. Paano mo ipaglalaban kung nasa Laodicea? Ay, akala ko sa 8th day. Ang 8th day ay nasa Lord's Day. Yung Laodicea, wala sa 8th day. Ngayon, saan ang Laodicea? Sabi ng mga scammer, wala na tayo sa Laodicea na sakop lahat. Hindi nila alam yung mga nakikinig na sa Laodicea. Walang skaman. Uutuin mo lang yung mga membro. Pag dumating ang rapture, walang maiiwan. Naku, si Brother Branham, sabi ni Brother Branham, pag dumating ang rapture sa panahon na to, maybe walang kalahati ang ma-rapture. Bakit tayo nag-uutuan? Kaya nga, sabi ko nga, tama yung sinasabi ng iba eh. Pag mamatay, ay, praise be to God, yung mahal mo sa buhay doon sa langit, swerte ko sa langit, paano kung dugto sa... Inuuto yung mga tao eh. Grabe talaga yung scammer. At alam nyo, sino unang scammer? Satanas. Pinangkakuhaan niya, iniloko niya yung mga lahi niya din. Pamilya niya din, ang niloko niya. O sino? Kung sinong gustong lokohin nyo ang tinatawag na pamilya nyo? Sino? Wala namang tinatawag na anak ng Diyos na may impyerno eh. Puro lang naman anak ni Satanas ang may impyerno. Oh. Okay. End of the age. Okay, tingnan natin. Ito yung voice. The voice was the same voice that walked in the golden candlestick. Doon sa tinatawag na voice na yon, yung trumpet is a voice. Same voice. The voice didn't change, hindi nagbabago, pareho ding tinig, hindi nagbabago, but the voice, where was it when he heard it the first time? But the voice, where was it when he heard it the first time? Saan niya ba narinig sa unang pagkakataon? Sabi niya. Naalaala niyo ba? Ilan ang nakaalala? Sa unang panahon? Behind him? Sa likod nito? I was in the Spirit on the Lord's day. Revelation 1:10. So, in the Spirit, if you want to put that down to Revelation 1:10 and 13, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me as a voice of a trumpet. Yung voice, trumpet, may kaibahan ba? Wala. Voice as a trumpet. Kaya sabi ko yung voice at trumpet, wala nang kaibahan yan. Okay. Bakit ganon? Kasi ginamit ni Brother Branham yan sa kanyang message na, what is the attraction on the mountain? Okay. At sabi niya rito,
And I heard behind me as a voice of a trumpet and shout like many waters. And when I turned to look, I saw one standing in the midst of the seven candlestick. Mayroong isang nakatayo sa gitna ng kadilirong ginto. Yung narinig niya ang tinatawag na tinig. Now after he showed him all that mystery of the seven candlestick, holding the seven stars and white wig on and so forth, and feet like brass and eyes like fire. The symbols. Then he heard the symbols. Yung symbol, tapos narinig, pareho doon sa symbol na nakita niya, pareho din yung tinig na nakita na doon sa hindi na symbol. Okay, tingnan natin. Pansinin, nagsasalita, saan galing? Galing sa langit. Pag binasa mo yung Revelation 10:3, may one voice, tapos 7 voices, uttering of the 7 voices of the 7 thunders. Saan daw galing? Sa langit. And look up, and he saw an open door. Sino kaya nakita sa langit? Yung open door ang nakita sa langit. Sino yung open door? Ay, si Christ. Yung Word. Dati sarado. Pero ngayon open door. Sa garden ng Eden may nakabantay na cherubim. Ngayon, wala, open. An open door into heaven. May tinig, tapos nung nakita niya, yung pintuan lang. Sino kita niya kaya sa palagay niyo? Si Christ yan, si Christ. Ngayon, paano ka makapasok doon? Yun, in-interpret niya rin. How do we get in? Paano ka makapasok sa langit? By Jesus Christ. Malinaw na si Jesus Christ. That one door, one way, no other way. Yung way, no other way. Saan bang Christ ang pinag-usapan natin? Yung Calvary, yung tinatawag na Christ sa panahon natin ngayon. Panahon natin ngayon eh. Kasi pag predestination ang pinag-usapan, maraming aangkin. Kaya pagdating sa predestination ng 7 seal, ibang usapin na yon. Ibang usapin ang predestination yon. Kasi ang hindi predestinado, hindi rin makikita itong tinatawag na Lord's Day or the 7 seal message. Okay. Tingnan natin. The day of the Lord is when the judgment fall. And after that comes the millennium. Kaya yung day of the Lord or Lord's Day, yung tinatawag na kung saan, yung tinatawag na ang kahatulan ay tatama. Pagkatapos niyan, millennium. Right now, the world does what it wants to do with Christian. They call him all manner of evil names, making fun of him. Yung tinatawag na sa panahon ngayon daw, nais nila sabihin sa mga Kristiyano, malaya sila. Tinatawag nila kung ano ng mga masamang salita, mga masasamang pangalan o ano pa, pinagtatawanan. Pero sabi niya, but there is coming that great and notable day when they will wail and howl, for the Lamb is coming in wrath to judge the world. Ito yung usapin eh. Sino daw ang darating? Di ba Lamb? Lamb ba lion? Kasi ayaw nang kumanta ng Hallelujah to the Lamb eh. Kasi hindi na daw Lamb ngayon, lion. Paano naman sabi ko sa millennium? The Lamb will be the light. Ay, millennium na nga, bakit may Lamb ba? Oh, depende sa pinag-uusapan. Okay. That is where the righteous will have their day with the Lord. For the wicked shall born, and the righteous walk over their ashes into the millennium. Yun ang araw na kung saan ang mga masasama ay susunugin at ang mga matuwid ay apakan ang kanilang mga abo sa millennium. Bakit millennium? Kaya ending ng lahat. Pero dito sa tinatawag na Patmos Vision, pag sinubaybayan mo yung pinapaliwanag ng propeta, Pastor Boy, hindi naman bukas ang silyo niyan. Wala pa nga eh. Kukunik natin sa bukas ang silyo mamaya eh. Kaya inaral ko ngayong Gog and Magog eh, yung Armageddon. May statement ang propeta sa tinatawag before the opening of the seals and after the opening of the seals. May difference. Naral ko ulit. Kasi nabasa ko rin yung quote dati na Gog, Magog yung Russia. Pero before the opening of the seals, tapos yung QA naman, sinabi niya, yung dalawang gera lang, before and after. Yung Armageddon, before millennium. Yung Gog and Magog, after the millennium. Okay, tingnan natin.
2 wars altogether, sabi niya. Pero ibang panahon. Dinamit niya yung John 5:22. Come to pass for the Father judgment no man, but had committed all judgment unto the Son. Kaya binigay yung katulan sa tinatawag na anak. His service has been rendered. Yung service, alam mo yung tinatawag na priest. Di ba? Nagsiservice yun. Pero hindi siya priest eh. Di ba? Judge na siya. Tapos na yon. Yung priesthood is over. Nung natapos ang tinatawag na priesthood, ang binanggit niya dito, the days of the prophecy are finished. Kaya yung Lord's Day, yung natapos ang kanyang trabaho bilang tinatawag na priesthood, siya ay tinatawag na judge. Bakit binanggit niya the days of prophecy? Finish. Yung prophecy daw, finish. Finish na. Ano ba yan? May propesya si Brother Branham? Wala. Mayroon, hindi pa finish. Everything ended in that 7th seal. Kaya pwede ba itong tinatawag na Lord's Day, pwede nating sabihin 7th seal? Pwede ba? Okay, kaya lang may beginning at may ending. Okay. Gaano ba kahaba ang tinatawag na Lord's Day? Kaya sabi niya rito, what an illuminating vision. 11:30 na. For every descriptive attribute has a significance. What a revelation of His glorious being. Kaya yung tinatawag na opening ng 7 seal, kasama talaga yung Godhead. 7 seal o 7 seal? 7 seals eh. Ano ba yung mayroon ang 7 seals at 7 seal? Ano bang mayroon? Alam mo yung 7 seals at 7 seal, ano bang nabuksan? Kasama yung Godhead, predestination, and then yung tinatawag na serpent seed. Pag sinabing what more, kasama na yung mga marriage and divorce, kasama na yung kung ano-ano pa dyan, and what more, yung sinabi ni Brother Branham. Pero ang pinakamatindi talaga dyan, yung Godhead. Kasi yung Godhead, kasama yung predestination, ma-identify mo rin yung serpent seed. Kaya sabi ni Brother Branham, ang lahat ng kasulatan sa Biblia, ang galit na galit ang dyablo ay ang Genesis and Revelation. Kaya pag sinabi mo ang 7 seal, lahat ng Revelation ay sinama from Genesis to Revelation. Saan ba galing ang serpent seed? Genesis din, di ba? Saan ba galing ang predestination? Genesis din, di ba? Saan ba galing ang marriage? Lahat naman Genesis yan eh. Saan ba galing ang adultery? Genesis lahat yan eh. Kasama ng 7 seals o 7 seal. Kasamang 7 seal, ma-identified mo kasi sabi ni Brother Branham, galit siya sa Genesis kasi nakita may binhi siya. Galit naman doon siya sa tinatawag na Genesis kasi doon na-revealed. Pati yung binhi niya. Doon na-expose. Kaya tingnan natin. Yung tinatawag na Revelation, Revelation 1:10, kinonik ni Brother Branham sa Daniel 7:9-14. Daniel saw him coming in clouds. That is exactly what John saw. They both saw him exactly the same. Kaya yung kay Daniel pala nakita at nakita ni John pareho. Siya ay dumating sa clouds. Bakit mayroong clouds? Ano namang kinalaman ng clouds doon? Tapos yung white wig. Di ba yung white wig niya, yun din ang clouds? Sinakita ng mystery cloud. Di ba yung mystery cloud, 7 angels, di ba cloud yun? Okay, ano kung nalaman doon? Okay, tingnan natin. This saw the judge with his judgment girdle
over his shoulders, standing pure and holy, full of wisdom, fully qualified to judge the world in righteousness. Hallelujah! Nakatayo daw siya doon, matuwid, di ba? Banal, matuwid, puno ng tinatawag na kaalaman. Siya yung karapat-dapat na maging hukom sa sanlibutan, maging hukom ng katuwiran. Okay, tingnan natin. It is the rising of the sun. Tingnan natin. Well, if you turn the picture like this and look, you can probably see it from the audience. It's Christ. Kaya yung mystery cloud, binanggit talaga ni Brother Branham, it is the rising of the sun. Sabi niya si Christ yan. Yung mukha na yan na nakita ay si Christ. Yung white wig niya, yung tinatawag na cloud. Ay yung mukha, si Christ. Yung kanyang mga mata naka-looking here, nakatingin dito, napakasakdal. Suot din siya ng white wig of supreme deity and judge of all heavens and earth. Can you see his eyes, nose, his mouth? Ay sabi ng congregation, oo, kasi pinakita niya yung mystery cloud. Okay, bakit pinipreach ang Pastor Boy na matindi yung mystery cloud at yung what is the attraction on the mountain? Bakit pinakila? Naniniwala ba kayo? Ito yung tanong. Naniniwala ba kayo na yung message na minimensahe natin ay hindi sarili nating mensahe? Yun doon tayo tiyak na tiyak kasi hindi ito paliwanag ng tao. Hindi ito man's day, it's the Lord's day dahil yung interpretation ng kanyang salita, siya mismo ang nagpaliwanag. Naniniwala ba kayo? Mas paniwalaan niya pa siguro mga Baptist, mga Pentecostal, paliwanag ng tao. Pero yung paliwanag ni Kristo, bakit ayaw niyong paniwalaan? Tama lang. Ayaw niyong suportahan. Ito, mga kabataan. Oh, magulang na naman. Lagi ito, mga kabataan na naman. Naniniwala nga kayo sa mga pangako, mga boyfriend nyo, na iskamin lang kayo, bubuntisan lang kayo, iwanan. Yung pangako ng Diyos, ayaw nyong iwanan. Sige nga. Diba, yung mga boyfriend natin, diba, pangakuan lang tayo, naniniwala tayo, bubuntis agad. Yung pangako ng Diyos, siya mismo, na ayaw nyong maniwala. Grabe naman kayo. Kaya sa panahon, pag-scam kasi talaga, alam mo, pag pira ng pinag-uusapan, pag bilyon at trilyon, kakardog-kadog di tao. Diba? Instant. Wala kang kapagod-pagod. Instant. Oh. Instant. Walang kapagod-pagod. Yun ang mga scam. Sa end time, instant din ang mga pangangaral ng iba. Walang justification, wala lang sanctification, bride na kayo agad. Scam. Grabe ka scam. Oh, sino mga matagal na dito sa mensahe? Tatanungin ko kayo. Yung pinapangaral ba noon na sinasabi nilang EBC na hindi na kailangang diinan, tama ba yun? Hindi. Alam nyo yung pinapangaral noong una ay mga pananamit, mga buhok, mga short, mga cosmetics, tama lahat yun. Pero bakit ngayon? Kala yung, ay, mabuti pa sa denomination, dito, ayaw ko dito, kasi ganito, dito. O, babalik na lang. O, di ba? Kaya dito, there is none other but Him. And that is the perfect identification again, a vindication that this message is truth. Si Christ mismo ang nagbigay ng mensahe ng vindication na itong mensahe ay katotohanan. Ay kung ako lang nagpaliwanag ng 7 seals na yan. Huwag niyong paniwalaan. Bakit Pastor Boy? Iba na si Pastor Boy ngayon. Nabago ka na. Hindi lang ako makamove noon. Pero ako gusto kong bumalik sa lumang pangangaral. Kala ko, Pastor Boy, tumingin ka lang sa Calvary. Yes, pag nabaptize ka ng Holy Ghost, tumingin ka sa Calvary para pag mabaptize ka ng Holy Ghost, yung nature ng Ama mo ay, maging nature mo rin. Pipilitin mo bang sarili mong lumangoy sa tubig kung pato ka? Napakahirap ng itim na ibon na maglagay ng puting balahibo. Pero kung imamanifest niya lang kung anong ori niya, madali yun, yung hirap.
Kung imamanifest na ng tupa, kung anong uri niya, madali yon. Pero bakit, Pastor Boy, napakahirap dati? Kasi nasa stages ka pa ng premoral. Hindi, 3 stages of grace. Biyaya ng Diyos na malagpasan mo ang tinatawag na justification. Kaya mo, yung justification, Godhead agad. Sanctification, Godhead pa rin kasi blood of God. Lilinisin niya. Yung baptism of the Holy Ghost, Godhead pa rin. Kasi yung Holy Ghost na yan, yun ang Diyos na bababa sa iyo upang ang maging kalikasan mo ay maging kalikasan ng iyong Ama. Kaya, sino ba talaga ang ama ko? Sabi ng mula. Kabayo ba talaga ako o asno? Minsan parang asno minsan parang kabayo, minsan parang Kristiyano, minsan parang hindi. Hindi ko alam. Okay. Kaya, sa Mother's Day, gusto kong aralin ulit yung Mother's Day. Wala talaga akong patunay na pag-kinlim. Kasi may mga tanong, ano ba kiniklaim? Bride lahat? Wala akong patunay ng lahat ng pamilya ni Brother Branham ay bride. Beyond the curtain of time, dapat nakita na niya yung kanyang kapatid doon. Wala naman eh. Pwedeng ligtas sa white throne judgment, pwede. Pero iba siya eh, iba yung kubinat niya sa atin kasi propeta siya, tayo hindi. Wala na sanang Esau at Jacob kung lahat ng pamilya nyo, bride. Kaya tumingin kayo. Ba? Tumingin kayo. Ito yung pinakamatinding tinatawag na wisdom na dapat na sa atin. Minsan gagamitin anak natin, minsan gagamitin asawa natin, minsan gagamitin kapatid natin. Anong gawin natin, Pastor Boy? Ano? Be wise like a serpent, but harmless as a dove. Maging wise lang tayo. Yes! Sister Hattie Wright, iba eh. Tingnan nyo, kung kayo kaya Sister Hattie Wright, anong pipiliin nyo? Bigyan, kahit humingi ka nga ngayon, Sister Hattie Wright, sabi ni Brother Branham, kayamanan ibibigay sa'yo. Di ba? Pag hilingin mo ngayon, Sister Hattie Wright, yung kagalingan na yung kapatid na nakaratay sa karamdaman, gagaling. Anong pipiliin mo? Sabi niyo, kaligtasan ng dalawa kong anak. Kaya niyo yon? Ano mga dalangin niyo? Yun ang tanong ko eh. Ay, maging successful ang anak ko. Sana yung anak ko maging sikat. Sana. Unahin niyo muna yung kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay, idaragdag sa inyo. Unahin niyo muna dalhin sa Diyos yung inyong mga anak. Dahil pag dinalain niyo ang inyong mga anak doon sa paglilingkod sa Diyos at ang kaharian ng Diyos, yung kanyang daan ay daan ng katwiran. Diba? Hindi siya mapapahamak. Kaya sa mga anak, diba? Igalang nyo ang inyong mga magulang dahil mayroong pangako dyan. Ano ang pangako dyan, Pastor Boy? Upang humaba ang inyong mga buhay. Kasi kung makikinig kayo sa inyong mga anak, hindi kayo madidisgrasya, hindi kayo Today na kamamagura nga, pagtupalang ka mo dyan akong halin. Sabi naman ang tinatawag na anak, bakit tayo nagsalubong? Diba? Paano ko tayo magsalubong? Ay, nakasteady na ako, hindi na ako bumalik. Kung bumalik sana ako doon ulit, nagsalubong kayo. Sino mamagulang na bumalik ulit? Ay, marami. Nagsalubong sila ng anak nila. Kung galing ka sa kamunduhan at nung nakaalis ka, nagsteady ka na dito sa salita ng Diyos, hindi kayo nagsalubong ng anak mo. Pero kung bumalik ka, nagsalubong nga kayo ng anak nyo. Sabihin ng anak mo, ay mama, pahuwin ako. Bumalik ka, papunta ka na naman ulit. Paano mo madala sa tinatawag na pagiging Kristiyano yung anak mo? Ay nakita ng anak mo, siya pabalik na sana, gusto na maging Kristiyano, ikaw naman paurong na magulang. Di ba? Kaya sabi niya rito, this is the truth. Your manifestation, it is the rising of the sun. Siya lang yun. Ang pinag-uusapan dyan, yung tinatawag na nangyari sa Sunset Mountain, siya lang yun. Yun ang vindication na itong mensahe ay katotohanan dahil maris diablo yun kundi siya. Kaya sinikret kaya yung question, yung secret na hindi pinahayag, how He will come and when He will come. That's a good thing that Satan
doesn't know, hindi alam ni Satanas yung tinatawag na how he will come and when he will come. Hindi yun panahon ng rapture. Yung how he will come and when he will come na hindi alam ng diablo. Okay, mamili kayo. Alam nyo ang oras ng rapture, hinagat, madalam-dalam pa, pero di kayo makasama. O hindi nyo alam yung oras ng rapture bukas, pero alam mong makakasama ka, saan ka pipili? Doon ako pipili sa alam ko makakasama ako. Ano naman ang halaga ng alam mo ang oras ng rapture, hindi ka naman makasama? Ano ba ang nagbigay sa atin ng mensahe na alam natin kasama tayo sa rapture? Di ba yung revelation ng Sunset Mountain? Yun ang evening light? Oo. Kaya alam na yung tinatawag na dewdrops. Mayroon siya kislap. Sino may kislap dito? O mayroong lungkot, mayroong hatred, mayroong malis, di ba? Mayroong, sino? Nung nakita natin yung message, tingnan mo naman, ano yung message? Ano yung message na yun? Message of the seven seal? Babaguhin ko, message of love. Kaya marami na nag-preach na tinatawag na love. Pero kakaiba ito. Dalang message of the seven seal is the message of love. Tama ba? Kinakailangan bang pagsigawan ni Christ na mahal ko ang nobya ko, ganito, ganon. Sinikrito niya nga eh. Bakit pag nag-I love you kayo sa girlfriend niyo at boyfriend, sa buong tao, sinisikreto niyo lang? O kayong dalawa lang? Wala naman talaga kadalasan. Sa pelikula ko lang nakita yung maraming tao, sisigaw siya, I love you! Pelikula lang yun eh. Pero ang totoo niyan, yung magbo-boyfriend, dalawa lang talaga sila. Nag-I love you, yung isa magdi-date muna. Hindi sinisigaw sa buong mundo yan. Sa pelikula ko lang nakita yung sinisigaw yung I love you sa maraming tao. Diba? Oh, marami na nagpipreach ng love. Oh. Pero iba naman yung bunga. Labuon na ka doon. Diba? Okay. This is the truth. It is the truth and making him not the third person but the only person. Godhead talaga. Eh, dalawang Godhead yung pinag-usapan dito eh. Kung hindi mo ma-recognize yung Godhead doon, hindi ka rin naging part ng Godhead. Yung Christ is the mystery of God revealed. Tama ba yun, Brother Bing? Yan. Hindi ka rin naging part ng Christ is the mystery of God revealed. Okay. Ito yung gusto kong balikan. Ano, tapusin ko muna tong dalawang quote na to. Tapos may babalikan ako. And the other day, standing there. Isang araw daw, tayo siya doon. Turn the picture to the right. And there is Jesus as he was in the seven church ages. The white wig on, showing supreme deity, his Alpha and Omega, is the first and the last. He is supreme judge of all eternity. Standing there. Saan kaya yun? Saan siya nakatayo? Nakatayo there. Saan? Confirm the message of this hour. And there shall be light about the evening time. What is all about? What was it? Tapos na eh. Ano ito? Ano yung nangyari doon? Ano ang mga bagay tungkol dito? Sabi niya, and there shall be light about the evening time. Yeah, I have heard, but now I say. Ito yung iba. Ito yung gusto kong diinan. Sa panahon ni Job. Di ba panahon ni Job yan? Yung pamagat ng mensahe na yan, I have heard, but now I say. Si Job ang pinag-usapan dyan, I know my Redeemer liveth. Diba? I have heard, but now I see. Dati yung mga message na pinipreach natin, nagagalak tayo, di ba? Diba? Paborito natin. Sabi ng isang brother, paborito natin. Pero hindi talaga natin nakita yun noon eh. Pero kakaiba nito, dati narinig natin. Pero ngayon, nakita na natin kung ano yung narinig natin. Yes. Okay, how many you take the tapes you heard of? What time is it, sirs? Ano yon? Narinig natin yung propesya. Narinig natin yung mga bagay-bagay na yon. Did we show those magazines and things a year before it happened? Di ba nakita nyo sa mga magazines at mga bagay ang taon bago ito nangyari? Science stamp on it. There was the Lord Jesus crowned with the white wig on. Diniinan niya talaga yung tinatawag na
science na na-stamp yung science doon, diniinan niya talaga yung Lord Jesus Christ na nakasuot na ng white wig on. Pag white wig on, judge talaga. Kailan pa nangyari yung judge? O diba? Ito judgment pala ito eh. Kaya yung swords na tinatawag na lumalabas sa kanyang bibig, yun din ang source dun sa bisyo na sa binukan nyo na lapat sa kamay ni Brother Branham. Anong magiging bunga noon? Ano? Judgment and mercy. Kaya kung predestinado ka, malalaman mo na predestinado ka, maunawaan mo yan, mercy yon. Pero doon sa mga serpent seed, judgment yun. Okay. Kaya sabi nga rito, in Revelation 1, and Daniel, supreme judge of heaven and earth, right there, when science can't even see it themselves. Dinila niya talaga doon. Hindi nakita ng tinatawag na science. And in the observatory out there in the University of Arizona and down from Mexico, they're searching, have been for last 2 years, and then it was told you, it was going to happen before. Sinabi ko ito mangyayari, bago ito nangyari. Nangyari nga sa Sunset Mountain. Kaya yung tinatawag na kaganapan ng Revelation chapter 1, dinidiinan ko pa dati, naganap na yan sa Sunset Mountain. Siya ay judge. Oh, judge. Coming. Eh ano ba yan? Mayroong beginning, yung Lord's Day, at may ending. Kasi coming lahat yan. Mayroong beginning at mayroong tinatawag na ending. Kasi hindi naman isang araw lang, ngayon lang eh. Bukas, Lord's Day pa rin. Sunod araw, Lord's Day pa rin. Kung nakalabas ka na sa Laodicea, or lagpas ka na sa 7th day, nasa 8th day ka na. Ano yung 8th day, Pastor Boy? Ayon sa future home. Ano? Oh, future home? 8 days deals with a new creation. Kaya yung new birth pala ay nasa 8th day. Right. Oh. Ang new birth, yung great revelation of that person ay nasa 8th day. Ganun ba, Pastor Boy? Yung Christ is the mystery of God revealed. God has revealed to you this great mystery, and that's the new birth, nasa 8th day. Paano mo patunayan? Di ba basa tayo ng quote, Christ is the mystery of God revealed. Kaya balikan natin. Hindi na ako babasa doon. Kasi sa ulado na natin. New birth is Christ, is the revelation. God has revealed to you this great mystery. And that's the new birth. Dito sa Melchizedek. Okay. Direktahin ko na kasi wala nang oras 11:49 na eh. Nakita natin plainly ang complete secret ng ating buhay sa ating paglalakbay, ang death at pagkamatayan at saan tayo tungo pagkatapos nating mamatay. Ganon din ang predestination is in a plain view. Bakit kinote ko yung quote na yan? Kasi yung pre-prepared or foreordained, yun ang sinasabi ng Melchizedek. Yung plainly, the complete secret of our lives in journey. Yun ang pinlano ng Diyos o inordain ng Diyos. Kaya, ganon din yung predestination nasa plain view here. Prestiges of eternal purpose He had in His secret has now been revealed. Pus na. Yung secret, ngayon, yung kanyang eternal na layunin, na dati nakatago, ngayon, nahayag. Nakatago na nahayag niya. Nahayag. Okay. Kaya lahat nasa tatlo. Pag tinatawag na tumubos, nasa tatlo din. Okay. To redeem anything is to bring it back to its original place. Yun pala eh. Ay yung tinatawag na dewdrop. Saan ang original place niya dati? Di ba sa langit? Yung papawid. Kaya, nung gabi, nung panahon ng kadiliman, sumapit lang siya sa sampayan. Pagdating ang araw, mayroon siyang joy, mayroon siyang kislap, dahil babalik na siya kung saan siya galing. Yun ang redemption. Ay yung tinatawag na dewdrop, yun ang redemption. Ibabalik ka sa dati mong kalagayan. Oh. And data na Ryan eh. Buron sa Diyos, butang sa tao. Ikaw mismo. Kaya yung we did not became a seed by the rebirth. Gusto kong i-break yan. Doon sa tinatawag na quote na
tatalunan na, it is not the person that comes predestinated eternally from God. I-break ko yung dalawa na yon. Oh. We were seed. Saan bang we were seed na ituturo natin? We were seed o we were seed? So that we can be reborn. Saan ba ituturo natin? Yung ditong person o yung doon? Pambira naman. Okay. Sabi, so, it's only the predestinated will be brought back because the others didn't come from there. Yung may babalik lang sa original place, yung mga tinatawag na, predestinated. Dahil yung iba, hindi galing doon. Oh. Kaya huwag kayong magtaka eh. Mag-preach tayo ng tinatawag na mensahe, hindi naman nagagalak yung iba eh. Kagaya ng sinasabi ni Brother Neil, wala mapakialam yung iba ng taho. Bakit ko problemahin yung ayaw ng taho? Eh, kailangan ko ang taho. Bahala siyang ayaw niya ng taho, kailangan ko ang taho. Bahala siya kung ayaw niya, kung galit siya. Kasi ako may kislap at may joy ako dahil galing ako doon. Okay. Say, bring back. Yung ibang hindi, yun ang tinatawag na Jude drops. Ngayon, ito yung Christ is the mystery of God revealed. 208, 209. Here come Luther to he only preached justification. Mayroon bang great mystery na revealed doon? Mayroon, sabi niya. God has revealed to you this great mystery na revealed na kay Luther. Yung great mystery. Yung great mystery, yung great mystery, tinuturo sa portrait. Ay, doon nga nila kinukunik eh. Yung Christ is the mystery of God revealed. Yun ang sinir sa akin. Brad Boy, sabi niya, yung Christ is the mystery of God revealed. Nangyari na kina Luther. God has revealed. Na-reveal kila Luther. Yung Christ. Tingnan natin. Christ is the mystery din ang gamitin natin. Ito yung evolution na sinasabi ko. Mayroong evolution sa new birth. Yung pinreach ni Luther, justification, that's founded away in that age. He didn't know what the age was. Hindi niya alam kung anong panahon yun eh. Here come Wesley true, and he founded his age true. See, a lot of outposts come from it. The other churches raising up, then there come Pentecost, pounding away, and they organize and went back into death again, as we'll get to it in a few minutes, right back into death. Lahat bumalik sa death, kamatayan. Pagkatapos ng kay Luther, pagkatapos ng kay Wesley, pagkatapos ng Pentecostal, lahat sila bumalik sa kamatayan, dumating yung and then comes the revelation of the mystery. Ang linaw ng quotation. Kay Luther, justification. Tapos kay Wesley, tapos Pentecostal, bago dumating yung revelation of the mystery. Right. Oh. To reveal what is all been about. Oh, ang linaw ng quotation. Oh. Wala pala kay Luther yan. Wala din kay Wesley. Wala din sa Pentecostal. Bakit ko ilalagay yung the new birth is Christ is the revelation? Tingnan natin. Inulit niya pa. Where these little doctrines like Luther brought out catechism and everything else, and Wesley brought this, that, and the other, and these other things, and then Pentecost brought organization just the same, the Father, Son, and Holy Ghost baptism and things, not knowing any different. Hindi nila alam kung anong kaibahan ng mga bautismo na yan. Basta Father, Son, and Holy Ghost. Then come back in the last days, pick up these mysteries and clearly explain it, reveal it. Tapos pinick up sa panahon natin ngayon, yung mga bagay na yan, hindi nila nakita, in-explain at hinayag. Why? It's all, ang lahat ay nasa huling araw kung saan itong dakilang hiwaga na dati ay nasa puso ng Diyos ay, nahayag na. Oh, yan lang naman. Diba? Kaya dito sa huling panahon talaga, nahayag yung great mystery. Kailan nangyari na na-explain at na-reveal yung mga pinikat na mystery na at na-explain ng tama yung hindi na-explain nila? Kailan na-reveal at bakit? Kailan na-reveal? Nasa huling araw. May explain at ma-reveal yan yung hindi nila na-explain kapag sa huling araw ay itong dakilang hiwaga na nakatago sa kanyang puso ay na nakatago sa puso ng Diyos ay mahayag. Diyan nangyari. Kasi kung hindi mo makita yung great mystery, hindi mo rin ma-explain yung hindi na-explain nila Luther.
Kaya kung relihiyoso lang kayo dito, wala. Hindi ito relihiyon, itong tinatawag na kung pumasok kayo sa iglesia ng Diyos, yun ang totoong relihiyon, hindi ito relihiyon. Paano ka makapasok dito sa pamagitan ng pintuan? Okay. Kaya tapusin ko na yung tinatawag na alas 12 na. Okay. Ito yung little dewdrop. Dito na ako magtatapos. Tingnan natin kung mali yung sinasabi ko. Just like a little dewdrop, if I understand, I don't know too much about chemistry, but it must be, it's the congealing of humidity or atmosphere. And when the night gets cold and dark, kapag ang gabi ay lumabig na at dumilim, ito ay mahuhulog galing sa langit at babagsak sa tinatawag na lupa. Mahuhulog galing kung saan, pagkasunod na umaga, bago ang araw ay sumikat, sa'y nakahimlay doon, at itong munting tinatawag na kapatid ay shivering. But just let the sun come up. Pero hayaan mo ang tinatawag na araw ay tumaas na. What is going to shining? It's happy. Why? The sun is going to call it right back to where it come from. Kayong message of the sun of the evening lights, ito pala yung tatawag sa atin. Ito yung pagtawag sa atin. Ito yung voice, ito yung trumpet para tawagin tayo. Pabalik kung saan tayo galing. Kaya ano ba yung voice ng tinatawag na trumpet? Voice ng trumpet. Ang trumpet, ito ay calling or gathering in the sky. Dahil tatawagin na tayo doon sa langit, dahil doon tayo galing. Kaya sabi niya rito, and that's the way with a Christian. Yun ang paraan ng isang Kristiyano. Hallelujah. We know, when we walk in the presence of God, something in us tell us that we come from somewhere. Pag tayo lumakad lang sa presensya ng Diyos, may isang bagay na nagsasaad sa atin, na tayo'y galing kung saan. Kaya ano tayo? Mga ekstranghero lang tayo dito. Bakit natin pinapahalagahan? Dito? Ano tayo? Maging totoo lang tayo sa ating sarili. Huwag nating iskamin ang ating sarili. Dati pamilya, sarili na. Huwag nating iskamin ang ating sarili. Sinong gustong mag-rapture na bukas? O baka ayaw nyo pang mag-rapture dahil may mga pangarap pa kayo dito? Huwag nyong dayain ang sarili. Huwag nyong iskamin ang inyong sarili. Tanungin ko kayo, sinong gusto mag-rapture mamaya? Yung iba ayaw pa. Kasi may mga pangarap pa. Grabe, gusto niya maghirap. Ito napakahirap. Ako gusto ko na nga eh. Minsan naisip ko eh. Ako gusto ko na eh. O nag-aalinlangan kayo. May Diyos nga kaya? May rapture nga kaya? Totoo nga kaya ang mensahe? Kaya ang vindication, dinidiinan yung tinatawag na Sunset Mountain dahil hindi ito mensahe ni Pastor Boy. Diyos mismo ang nagpaliwanag nito. Kung walang Sunset Mountain, kung walang seven seal, walang revelation ng iba pang mga silyo. Akala nila dahil unang pindis ni Brother Branham, yung first seal, akala nila wala pa yung seven seal. Ang Lord's Day ay mayroon ng beginning. Ang seven seal ay nagbigin na nung pinreach ang tinatawag na first seal. Yung ending, wala pa. Kasi mayroong events at message. At mayroong manifestation. Huwag na tayo magdayaan, di ba? Ako, sa totoo lang, handa na ako eh. Naisip ko nga eh, kung wala na ako, paano na kayang mga anak ko? Ay, sabi ko, mabubuhay yan. Paano yung spiritual nila? Ay, kung kukunin ako ng Diyos, mayroon din yan. Pero sa totoo lang, paano yung mga kapatiran? Ay, may papalit ang Diyos dyan. Pero kung may 3 lang dito mararapture, at yun ang ministry ko, pangalagaan yung 3 na yon. Hanggang rapture, hindi pa rin ako kukunin ng Diyos. Mahirap ba, Pastor Boy? Tingin nyo lang, masarap. Mahirap. Tingin nyo lang. Masarap pag maraming tithes. At actually,
Totoo yan. Pero, bakit hindi ba ako marunong maghanap buhay? Hindi naman ako kagaya ng ibang pastor na walang hanap buhay kung walang tithes. Di ba? Matagal na ako sa ministry. Wala akong tithes ni katiting. Gumagawa ako para sa ministeryo ng Diyos. Bakit? Dahil nung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, isa lang na sa isip ko, Lord! Naglalasing ako, pero hindi ko talaga matanggap Yung buhay ko, hindi ko talaga kaya Sarili ko mismo, inuusig ako. Lord, sabi ko, kung alam ko lang na hindi ako ma-impyerno ngayon, kahit kunin mo na ako Kaso lang, takot din ako Kasi baka ma-impyerno din ako pag ginuha ng Panginoon. Sabi ko, dito sa mundo, maraming kabiguan, maraming tagumpay. Pero lahat may katapusan. Itong naisip ko. Isa lang ang alam ko. Pag ang pananganan mo yung salita ng Diyos, wala talagang kabiguan. Kasi mamatay ka man, sa langit ka. Maghirap ka man, sa langit ka pa rin. Mabigo ka man, sa langit ka pa rin. Magtagumpay ka man, sa langit ka pa rin. Kaya naisip ko, sabi ko, Lord, ito yung maganda. Sabi ko, paglilingkod ako sa'yo, ipakita mo lang sa akin kung saan yung tama. Hindi naman pala karak-karak agad ipakita sa'yo. Ang tagal ko na sa end time, akala ko 100% tama. Lumipas ang panahon tama. Lumipas ang panahon tama. Nako, I have heard, but now I see. Diba? Lahat ay trinano ng Diyos. The footprints of a righteous man is ordered by the Lord. Hindi by accident or by chance. Inordained tayo ng Diyos for this revelation. Bakit ang revelation na ito ay tayo? Di ba si Christ is the revelation? Ang revelation ay new birth. Ano ba yung new birth? Si Christ niya. Ano ba yung Christ? Bakit may iba ba ako sa Christ? Part nga ako ng Godhead. Ay yung iba, na-direct yan God kami, God. Na-extreme. Yung dulo, nakita nila. Yung tinatawag na tamang break pala, hindi nila nakita. Tanungin mo nga, object of worship ka ba? Hindi. Ay, hindi ba ka? Kaya paghati ni Haring Aswiro, yung binigay niya ang kanyang tinatawag na di ba? Siyempre doon, o tungkod, doon sa reyna, si Rad din yan, pareho lang yan Sabi niya, lahat ng aking pag-aari ay sa iyo din. May lamang wala? Wala. Sabi, lahat nga May lamang wala? Wala. Sige. Tanungin ko kayo, sambahin din ba kayo? Antikristo na kayo. Pag sinamba na kayo, kaya may lamang talaga yung masculine sa feminine. Kay Abraham, Sarah, nag-doubt si Sarah. Yes? Anong tawag niya kay Abraham? My Lord, grabe palang pagpasakop ni Sarah kay Abraham. Kaya hindi siya nahatulan. Kayo, may pagpasakop pa kayo sa Word of God? May pagpasakop pa kayo kay Christ? O may pagpasakop kayo sa asawa nyo? Diba? Putol nga lang ng buhok, yung vow nyo as a bride, wala na daw. Cut off na. Ibig sabihin, hindi ka nagpapasakop kay Kristo. Diba? Kaya yung perfect na evolution sa ating panahon, yung super sign at superhuman pag dumating. We have the mind of Christ. Anong isip nyo? Pag-ari inyong mundo. Kaya asta kayo dito ng asta kasi akala nyo sa inyong mundo. Pag tumakbo yung mga sasakyan sa kalsada, akala nila sa kanilang kalsada, sasabihin ng ibang driver, akala niya sa kanyang kalsada Pag umasta yung mga Kristiyano, hindi Kristiyano akala nila sa kanila yung mundo. Hindi yun. Ay yung tinatawag na pag dumating, yung tinatawag na perfection, yung manifestation, maging super. Ano super? Superman o superhuman? Yung iba gusto nila Superman Iba lang yung Superman sa superhuman. Diba? Gusto nila maging super, lahat maging super. No. Alam nyo, sino mahilig sa artista? Super blessed ako, lahat ng super Super ganda, super sikat, super. Grabe. Kaya maging yung cosmetics, ginabakbakan ni Brother Branham, mas hangkod pa kuno tayo mas malaki pa daw ginagastos ng mga kababaihan sa cosmetics kaysa ibili ng bigas. Diba? Kasi gusto nila lahat super. Pero alam nyo na, pag dumating, ang gusto ng lahat ng mga tao, super. Super pangako, super promise, super lahat.
darating din daw ang super sign. Yung perfection ng evolution. Ay, yung perfection ng evolution, yung great mystery. Hindi ko nababasahin yung quotation. Binanggit talaga ni Brother Branham yung perfection ng evolution, Luther, Wesley, at yung panahon natin, ito yung perfection ng evolution dahil yung Diyos at tao ay naging isa. Yung Diyos ay nahayag sa tao. Oh. Yun ang perfection ng evolution. Oh. Saan nahayag? Yung mula hindi, minsan kabayo ang nahayag, minsan asno. 'Di ba? Yung 8D. 'Di ba? Lord's Day talaga. Buong tinatawag na pamamahala yung kingdom of this world become the kingdoms of our God. Buong pamamahala ni Kristo nandito sa iyo, nasa 8D ka. 'Di ba? Pag pamamahala ni Kristo, may makatanggi ba? Yung lukewarm iba sa 8D. Yung lukewarm, pwedeng magsamba, pwedeng tapat, pwedeng hindi, pwedeng manamit ng Kristiyano, pwedeng hindi, pwedeng sumunod sa magulang, pwedeng hindi, pwedeng turuan ang anak ng tama, pwedeng hindi, pwedeng mag-worldly ang kapatid o anak o asawang lalaki, pwedeng hindi. Yun ang Laodicea. Pero dito, point of no return. Kaya hindi mo na masasalubong yung anak mo. Tapos na sana anak mo sa worldly, nagsalubong pa kayo kasi bumalik ka. Diba? Kaya ito yung perfection ng evolution. Mayroong quotation yan. Yung panahon natin. Kapag ang tao at Diyos ay naging isa. Yung great mystery, pag mahayag sa iyo, yun ang perfection. Kapag ang Diyos, ang tao ay naging Diyos. Okay, paano nangyari yun? Yun ang process. Kaya dito, iba. Yung farmer worm, canker worm, isa lang yan. Ano yun? Galing sa kokon, ano yun? Butterfly, di ba? Galing sa higad, gumanda na hanggang naging butterfly. Maganda na ba? Butterfly. Pero wag ka, dati higad yan ngayon. Yung tinatawag na alabok ng butterfly, lason pa rin yan. Kasi from the very beginning, yun ang uri niya. Kaya pagandahin mo man yan, may lason pa rin ang pakpak yan kasi butterfly yan. Siya pa rin ang Satanas na nagbago lang ng anyo, pero siya pa rin, mayroong evolution. At ano yun, Pastor? Paano nangyari yun? Sa pamagitan ng, temperature. Ilagay mo ang tinatawag na itlog ng manok doon sa mainit na pusa, mapipisa din yan. Ilagay mo sa, kahit saan mo yan ilagay ng temperature, mapipisa din yan, magmamanifest din, kahit dito pa sa church. Yun ang mystery na nahayag. Di ba, pinrich ng propeta yan? Yung temperature, yung init, mapipisa din sila. Akala nyo nagmanifest yung tinatawag na dark seed ni Judas kung hindi siya napasama sa mga grupo ni Kristo? Hindi rin. Kaya dito sa end time din ang magpipisa ng huling serpent seed. The trail of the serpent. So, God bless you yung lahat. Yun ang perfection ng evolution. Mawit tayo ng isang awit. I see the word made flesh again. Alas 12 sakto dito sa akin eh. Yan pala, 10 na. Tumali na naman ako. Pasensya na kayo. Eh, tiis nyo nga na hindi magsimba eh. Gutom kayo. How much for yung lumagpas na kayong kunting kain sa laman? Ano bang laman? Spiritual o laman? I see the world made flesh again. Made flesh again, yes, Lord. In this our day, God and man. Yeah.